I want my cheesy. Oh, si Admiral daw talaga mga kababayan ang nasunod sa pagpili kung sino ang inilagay na Senate President sa Senado. Yan ang tila pinapalabas ngayon ng bilyonaryo mga kababayan dahil mala Game of Thrones daw ang agawan ng pwesto sa Senado. Si BBM mga kababayan gusto daw maging Senate President ang kanyang kaklase sa One Bull University. Na si Soto mga kababayan. Si Soto na nagbabalak suwayin ang Korte Suprema dahil gusto niyang ituloy ang impeachment case si VP Sara. Pero ang nasunod pa rin mga kababayan ay si Admiral dahil si Cheese ang naging Senate President, ang sinasabing manok ng ating First Lady. Yung tila ginawang waiter ni First Lady. Kaya ang tanong ng marami, sino ba talaga? Sino ba talaga ang presidente? At bakit nakikialam ang First Lady? Gayon pa man, panoorin nyo po itong ulat ng bilyonaryo mga kababayan. Nagkaiba ang manok ng first couple sa Senate presidency bago ito tuluyang na... At bakit ha? Diyan pa lang sa intro ng news na ito mga kababayan, mainstream media na itong bilyonaryo mga kababayan ha. Para itong, naalala nyo yung CNN Philippines? Di ba na bankrupt yun mga kababayan? O parang ni-revive, ginawang bilyonaryo. Pero, ewan na natin kung pareho lang ba sila ng may-ari. Pero, yung mga host nila mga kababayan, sina Pinky Web, etc., nadagdag na nga si Corina. Maituturing na sila ng mainstream media. Pati ang mainstream media mga kababayan. Binalita na ang pakikialam ng First Lady mga kababayan sa panggobyerno. Bakit may manok si Admiral? Ha? Hindi ka halal Wala kang mandato, Admiral. Bakit may manok ka? sa kamay ni SP Cheese Escudero. Ang detalye sa agenda. Si Cheese Whiz mga kababayan ang nagwagi. Ang gusto nga natin si Marcoleta, sabi nila mga kababayan, hindi pa pwede dahil bago. Mayroon ba kayong patakaran na hindi pwede ang bago? At sino may sabing bago? Si Marcoleta. Bago pa yan naging senador. Iilang taon yan, dekada, dyan sa Kongreso. Pareho lang naman yan ang setting mga kababayan ng Kongreso at Senado. Abogado din si Marcoleta. Pero anytime naman mga kababayan, anytime, pwedeng palitan yan si Cheese Escudero. Ngayon, nakisip-sip kasi si Cheese mga kababayan. Dahil mukhang tatakbo yan sa 2028. Mukhang sasaksakin yan mga kababayan sa likod ang Marcos administration. Sana nga lang Cheese. Tuluyan ka nang hihiwalay dyan sa bagong Pilipinas. Pero dito sinabing siya ang manok na First Lady. At kitang-kita ng aming dalawang mata, Cheese Escudero, na grabing palakpak mo sa zona. Halos magtatalon ka pa. Pierre Pastor. Hati umano ang first couple sa pagpili ng Senate President para sa 20th Congress. O bakit? In the first place mga kababayan, bakit mahahati? Sino ba talaga ang presidente? Si Pangulong Bongbong Marcos, mas gusto raw si Senator Tito Soto. Ang kanyang classmate sa One Bull University. Sabi ni Soto. Sabi ng aking kilalang legal luminary, pwede daw suwayin ang Korte Suprema. Diyos ko, sino ang legal luminary mo, Soto? Pero si F.L. Lisa, taga One Bull. Si F.L. Lisa, na nakapula mga kababayan. Diyos ko. Mas boto raw kay Senator Cheese Escudero. Obviously, boto. Ginawang waiter At balita natin, nung nagpunta daw ng Amerika, di ba? Yung nagkaroon ng issue kay Paulo Tantoco, andun din si Cheese Escudero. Hindi natin sinasabing sa hotel pero sa event mga kababayan. Ayon sa insider source ng Politico.com, medyo naging dissolution o dismayado raw si PBBM sa umugong na balitang dawit si Senator Cheese sa umunoy insertions sa 2025 na. Hindi yan ang dahilan. Kung insertion lang ay kinagagalit, bakit hindi mo yan batukan yung katabi mo pinsan mo? Yan ang may pinakamalaking insertion. Nagagalit mga kababayan si BBM kay Cheese Escudero dahil unti-unti nang bumabaliktad mga kababayan. Suportado na nga siya ng Duterte Black dahil nagpe-prepare na yan mga kababayan sa kanyang re-election. At ang una niyang pakitang gilas mga kababayan ay yung dinelay niya yung impeachment ni VP Sara.
at pagpayag niya mga kababayan na ibalik doon sa Kongreso hanggang inabutan ng resulta ng Korte Suprema. Oh. Yan ang dahilan. Yan ang dahilan. Yung insertion, nek-nek nyo. Lukohin yung mga ulol nyo. National budget. Kaya noong una, dahil sa basbas ni PBBM, ay lamang si Tito Sen sa dami ng suporta para sa Senate leadership. Si One Ball mga kababayan. Ang sabi daw ni Topacio, buti pa daw siya. 2 ang bola. 2 balls. Ito 1 ball. Oh, isa lang. Pero sa isang turning point, may humiling umano ng isang face-to-face meeting sa Pangulo. Pero hindi raw Sino? pumayag si PBBM. Humiling ng face-to-face meeting? Ang mga backroom negotiations na tulad nito ay nangyayari Backdoor negotiation katulad na Percival at saka ni Raulul Manuel. Mahilig daw sa backdoor negotiation, sabi ni Topacio. daw sa pamamagitan ng emissaries. Kinailangan pang mag-appoint ng bagong political liaison officer si PBBM na kapalit ng dating PLO na si Mark Mendoza. Ewan lang natin na. Yan si Cheese, wala rin tayong tiwala dyan mga kababayan ay dahil sa pag-associate niya kay First Lady. Bilyonaryo na nga nagsabi, siya ang manok ng Admiral mga kababayan. Tumaas ang ating kilay dyan. Although, okay sana siya dahil abogado, pero dumikit lang mga kababayan sa First Lady eh. Wala tayong tiwala. Na nagbitiw noong Mayo. Kung wala itong mga emisaryo, hindi nagiging posible ang paghihimasok ng Pangulo sa Senate Affairs. Naimasok nga ang First Lady. Walang mandato. Sabi ng bilyonaryo, akala ba natin mga kababayan? Independent. Bakit mayroong manok-manok dyan? Pati si Admiral mayroon pang manok. Pero tuluyan siyang dumistansya sa usapin. Kaya ang momentum ng sanay pagbabago ng Senate leadership ay naglaho. Ayun na si Hart mga kababayan. Image-wise mga kababayan, image-wise. Sabi ng mga netizens, isa rin yan si Hart Evangelista sa tinataasan ng kilay ng marami dyan pagdating kay Cheese Escudero. Dahil alam naman natin grabing pabongga niyan si Hart Evangelista. Gayon pa man, minor lang yan mga kababayan na issue. Ang talagang big issue dito ay ang pagiging manok niya ni Admiral. Ay naglaho. Nakakuha si Escudero ng 19 vote. 5 lang mga kababayan. Bumoto kay One Ball. Dagdagan mo yung ball mo, gawin mo 2 balls, siguro mga kababayan, but times 2 yung 5, 10. Pero talo pa rin siya. Sino kaya bumoto dyan? Yung mga bagoong lang siguro mga kababayan. Bagoong Pilipinas. Diba? Kung nangyari mga kababayan na nag-landslide ang bagoong Pilipinas hawak na nila ang Kongreso. Ngayon mga kababayan, 5 lang sila. Unti-unti nang dumarami yung kabila. Although yung kabila, manok ni Admiral mga kababayan, pero sana nagmanok-manukan lang Kalauna naging ahas pala, tutuklawin mo. Tuklawin mo ang Admiral. Mayroon tayong nakita sa Discovery Channel na may ahas mga kababayan na kinain ang kapwa ahas. Sige, sana ganyan ang mangyayari. 5 naman ang bumoto kay Soto. Kawawa! Bilang paggalang sa tradition of statesmanship, binoto ni SP Cheese at Tito Sen ang isa't isa. Binoto ang isa't isa. Pareho lang din yun. Nakakuha kayo ng 1 each. Para sa ilang analitiko, ang muntik-muntikang pagpapalit ng liderato sa Senado ay muntik-muntikan? Kaso lang mga kababayan, ang next option ay si Amy. Bakit? Kung si Amy mga kababayan, hindi rin maganda, di ba? Hindi na maganda. Marcos family na. Family enterprise na ang mangyayari na mga kababayan, mga posisyon dito sa ating bansa. Presidente Marcos, Senate President Marcos, Speaker of the House Marcos Romualdez. Mga Marcos mga kababayan na ang tatak na issue ay kurakutan. Ay, Diyos mio. pahiwatig na hindi matatag ang pinanghahawakan ni Escudero sa kanyang pwesto. Baka sa susunod na mga pagkakataon, maaari raw hindi na swertihin si Escudero. Nagpapalakas ng itong Duterte Black, mga kababayan. Sana nga bakit ayaw ni Bongo, mga kababayan? Number 1 siya, mga kababayan, di ba? Numero 1 sa balota. Meaning, malaki ang trust ng taong bayan sa kanya. So, mayroon siyang leverage, mga kababayan, na maging Senate President. Para sa agenda. Kilay ang taray!
Ang taray. Ay, Diyos ko. Jesus Escudero. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.